Before I start my topic, nandito po tayo sa ngayon sa Revisiting the Vision. So we will try to clarify what we believe and why we believe it. No? So during the process po ng Revisiting the Vision, may mga nakaklarify na malabo sa atin, especially po yung topic po ngayon. Nasubukan nyo na bang nagpagupit at sabi sa iyo ng iyong hairstylist, ako na bahala ako masusunod. Di ba sinasabi mo, hindi. Yung gusto ko ganito. Kasi po, ang bawat isang tao, karapatan niyang pumili ng kanyang hairstyle. Tama po. Tingnan mo yung katabi, ang ganda ng buhok. Bagay sa kanya. Matagal niyang pinag-aralan niya, matagal niyang tinrial and error, sinubukan niya maigsi. Pangit maigsi sa akin, tino niyo mahabang-mahaba, pangitin. Yung medyo lang, hanggang sa nakita mo, ay, ito na pala bagay sa akin. Sino sa inyo masaya ka sa buhok, ng style ng buhok mo ngayon? Taas yung kamay, yung enjoy ako, pastor, okay lang ako, di ba? Sino sa inyo ngayon nagdurusa ka, naghihinagpis ka? Ba't ganito ang itsura ko? Kasi yung hairstyle mo, hindi talaga yun ang gusto mo, may gusto lang gumawa niyan, okay? But I encourage you, pagdating po sa hairstyle, wala ho tayong pakialaman dyan. Tama po ba? In fact, you can have your own. Pwede po. Sa Doulos for Christ, wala po kami ditong hairstyle code. As long as maayos po buhok ninyo, wag lang yung mukhang aswang, welcome po kayo dito. Okay, so, kaya po kayo nakapasok dito kasi dito po ginagalang po namin yung inyong personal hairstyle. Of course, yung kalbo, wala nang style, yung kalbo lang yun, di ba? Pero style pa rin yun, di ba? Meron kasi mga tao, may mga buhok pa, pero ayaw na nila. But that's another hairstyle. Pangalawa, may mga tao din, sa pananamit, kanya-kanya rin tayong style, no? Bawa isa, type niya ba do, yung orange, tsaka polka dot na violet, eh, kanya-kanyang style yan, no? Di ba? Tama, sino sa inyo yung katabi mo, sabi mo, you looks good on that, di ba? Tama, sino sa inyo yung katabi mo, yung iba kasi pag maganda damit, tawag natin maarte. Hindi yung maarte yun. May style lang yun, di ba? Ulitin ko, karapatan niya yun. Siya bumibili ng damit niya, siya nag-ayos sa kanya. Eh, kombinasyon mo, yung magandang buhok, tapos magandang damit. Bagay na bagay, no? Diyan po sa damit, wala kaming pakialam. Sa buhok, walang pakialaman. Kasi po, you have all the freedom na gawin niyo po yan. Huwag lang po kayong dadating dito naka-two-piece. Yung naka-bikini lang, ay bawal na po yun. Medyo babawalan na po namin guys. So kinakailangan dito, ang damit, modest, and naniniwala po ako, sino po dito naniniwala, simplicity is beautiful. Simple is beautiful. Tinan mo katabi mo, napaka-simple. Beautiful, di ba? Di ba? Ano kaya dumating dito, nakasagala, dumating nakasagala. Di ba, lahat ng babae? Mahirap pa kayong umupo dyan, maghapo kayong tatayo. So palakpakan natin yung may magagandang buhok na narito ngayon. At yung meron ding magagandang damit. Sabi mo sa katabi mo, kanya-kanyang style to. Di ba? Totoo ba ito mga kapatid, kanya-kanyang style? Now, nasanay tayo na may kanya-kanya tayong style. Pati sa pagluluto. Yung mga babae may kanya-kanyang style. Yung mga lalaki, feeling chef, iba rin ang style. Maraming mga bagay na pinapahintulutan ka, pinapayagan ka na gumawa ng style. Ito ngayon. Eh, pagdating sa church lifestyle, nako, teka muna, mapapansin nyo, ano kaya kung pinayagan ko kayo na kanya-kanyang style pwede? Yung church life, halimbawa, kung anong oras kung dumating, pwede. O kaya, nakita nyo iba? Sabi ko sa inyo, ano ba namang style yan? Pupunta ka sa church, walang dalang Bible, walang dalang notebook. Style ko to Disadvantage ka dyan. Ano kaya pinayagan ko kayo? Walang devotions. Huwag kayo nagsisimba pag Sunday. Huwag kayo nagsesell. Because I allow you to develop your own style. Alam nyo ba sa Amerika, meron akong mga tinutulungan mga Filipino churches doon. Majority of the Filipino churches, hindi sila makapagpalago. Alam nyo ilan lang members nila? Minsan 30, 50, malaki na yung 80 to 100. Ba't hindi lumalago? And I discover sa Amerika, kasi sa Europa, sa Canada, ang mga nahihirapang magpalago ng church, yung kapag ang mga membro gumagawa ng sarili nilang style ng pagiging Christian. Halimbawa, kung magsimba ako, hindi naman kinakailangan dapat linggo-linggo.
siguro tuwing Pasko, mahal na araw, bagong taon, tama na yun, busy ako eh. Ba't mo nagawa yan? Style ko to eh. Hindi mo siya pwedeng pagbawalan. Nakakakita din ako ng mga churches na mga babae nagsisimba, yung naka-short, meron din. Yung short na short na short. Sabi ko, sister, ba't nakasinturon ka lang, nagsimba ka? Pastor, hindi po ito sinturon, short po ito. Anong short? Tinan mo nga, kapareho ng sinturon ko, ganyan ka nang kakalipis din eh. Kasi po, style niya daw, style ko to eh. Imagine kung pagdating sa church life, hinayaan natin pwede yung style mo. Ang number one consequence dyan is your spiritual growth and spiritual maturity. Hayaan mo yung bata, meron akong anak, si Tracy, 5 years old na siya ngayon. Hindi pwede yung sarili niyang style. Pinagagalitan siya ng nanay niya. Dapat may oras ng tulog, hindi pwedeng style niya. Dapat may tamang pagkain, hindi yung gusto niya. Dapat may tama siyang activities everyday, hindi pwede yung gusto niya. Lahat, naano po siya, nire-regulate lahat siya. Sa panonood ng TV, regulated. Sa paggamit ng iPad, regulated. Sa paglalaro, regulated. Hindi pwedeng si Tracy ang masunod. So pag nakita niyo pong anak kong si Tracy, 5 years old po yun, bagamat 5 years old pa lang po siya, hindi lahat ng gusto niya nasusunod. Hindi siya pwede magkaroon sariling style. Yung nanay, maingat. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede style na yan. Gaganunin agad siya. Okay, sunod siya ng sunod. Ngayon, 5 years old po siya. Nakita ko kung paano siya na-train. Malaking advantage. Sa church life, ganun din po. Kinakailangan matutunan ninyo na huwag mag-develop ng sarili nyong lifestyle, pero pumunta tayo sa Bible, ano ba dapat ang lifestyle ng mga Kristiyano? Well, yung iba po sa inyo ngayon nagsasuffer ng immaturity. O kaya masasabi po natin, retired growth, no? For a certain reason, kasi hindi mo ginawa yung disenyo ng Diyos sa pampalago sa iyo. Ang bawat batang pinapanganak, may design si Lord dyan para siya maglago. Hindi pwede yung bawat gumawa ng sarili niyang style. Pag bata ka, you need care, you need love, lots of food, lots of rest. Hindi pwede yung bata gumawa ng sarili niyang style paglago ko. Anong style niya pagpalago niya? Gusto ko lang puro laro para masaya ako, pero di siya kumakain. No. Hindi pwede yung style mo, ito yung design sa'yo. Complete rest, mahabang pahinga, right food, right environment, at laging healthy ang mga food na kinakain. You know, pag ginawa mo yung style na yon, yung bata lalaki maayos eh. Why? Kasi hindi pwede mag-impose yung bata ng sarili niya. Unfortunately, bilang isang pastor, napansin ko, walang ka-aware-aware yung mga tao sa loob ng church na nagdi-develop na sila ng sarili nilang style. Pero yung style nila, hindi sila lumalago lalo. Yung style nila, lalo silang nagiging, weak, nagiging immature. Kasi nga yung sarili nilang style ang ginagawa nila. They don't want to listen to pastor. They don't want to go to the Bible and look at the Bible kung ano ba talaga yung biblical way of doing things. So sa hapon pong ito, it is my role na ituro sa inyo, huwag kayo mag-develop ng sarili yung style ng church life. Kasi po, meron naman sa Bible na pattern, paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Tingnan niyo po yung Acts chapter 2. Ang Acts chapter 2, ito po yung beginning ng Acts of the Apostle and the Acts of the Holy Spirit. Dito po nag-origin ang church. Ipinakita po sa Book of Acts kung paano nagsimula ang church. At ito po, makinig po kayo, kung paano nag-evolve ang Christianity from the church. Tingnan natin kung ano kanilang ginagawang lifestyle, kaya pala ang lakas ng church. Now, tingnan niyo po ito. Noong panahon nila, they turned the world upside down. The whole Roman Empire is against them, and yet they survived. They were not able to be stopped by the ruling Roman Empire. In fact, at the end of the day, sa history, sabi po ng Bible, sumurrender po ang Roman government, and they decided to make an edict na the whole Roman Empire will become Christians. They used to kill every Christian.
Now they decided they cannot defeat Christianity and the Christians. They decided, mag-Christian na lang tayo. If we cannot beat them, let's join them. So gumawa po ng edict ang kanilang tinatawag na Emperor Constantine na lahat ng tao under the rulership ng Roman Empire ay magiging Kristiyano na. Diyan na nagsimula ang problema. Because noon, secret lang underground ng mga churches, but alam nila yung lifestyle na dapat na ginagawa nila. So, ngayon po, ang maraming church at maraming Christian, baka yung iba sa inyo included, lito at hindi alam, paano ba yung lifestyle ng pagiging Christian? Paano ba to? Ano ba dapat ang gagawin ko? Araw-araw ba to? Pwede bang mayat-maya? Pwede bang once a year lang ang Christian life ko? So ngayon, hindi na alam ng Christian yung kanyang Christian lifestyle. Ano nangyari? Yung mga hindi nakakaalam, tinamaan po. Madalas silang mag-backslide, madalas nawala na sila sa church, hindi sila makapagpatuloy, hindi effective ang kanilang life, hindi sila ma-anoint ng Diyos. Kasi nga yung lifestyle nila ay hindi po kumakwalify sa gusto ng Panginoon. At ang resulta, maraming Kristiyanong nag-church malungkot. At ang masama po, maraming Kristiyanong nasa church, hindi po nakararanas ng pagpapala. Sa isang dahilan, gumawa siya ng sarili niyang Christian lifestyle. The safest thing to do is to read your Bible. Look at the Bible. Tingnan mo kung paano sila noon. And then compare yourself the way how they do it in the past, kung paano ang mga Kristiyano noon. Then, doon nyo marirealize, kaya pala sila lagi pinagpapala. Kaya pala normal sa kanila makakita sila ng signs and wonders and miracle. Yung mga imposible nangyari, kaya pala, kasi ganun pala sila nung araw. Compare mo yung ginagawa natin. Then you would realize, kaya pala ako walang blessing. Kaya wala palang power yung Christian walk ko. Because I just developed my own style and not follow the Bible pattern. So, babalik ko ngayon bilang isang pastor, ibabalik ko kayo sa pattern sa Bible. Para ma-pattern nyo yung life nyo, ma-change kayo, eventually you will enjoy being a disciple of Jesus Christ. Amen? So, palakpakan natin ng Panginoon. Acts chapter 2, palakpakan natin ng Diyos. Acts chapter 2, dito tayo magsisimula. Pakilagay mo. Sabi po, ito yung church ng araw, no? They devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to pray. Tingnan niyo po, no? Tingnan po yung kanilang activities. Meron silang ginagawang apostles' teaching, nagpe-fellowship sila, nagbe-breaking of bread sila, at nagpe-pray sila. Nung unang Christian, ganyan. I-observe nyo ang mga Christian ngayon. Bakit ang maraming Christian, parang tamad silang makinig ng teaching ng pastor? Bakit pag meron time ng teaching, parang walang gana yung mga Christian? Well, that's normal. But nung araw, excited po sila. Pangalawa, fellowship. Fellowship means a small group. Parang mga cell group yan. Bakit sila nun may cell group, kami wala? Well, nung araw, ang cell group, yun ang nagpadapa kay Satanas. Ngayon, nawala ang cell sa mga church, nawala yung tunay na fellowship, ngayon ang church hindi po lumakas. Breaking of bread, hindi na usungin ang breaking of bread kadalasan, and then to prayer. Lalong wala yan. Mapapansin nyo, yung mga activities na to, listening to teaching, having fellowship, breaking of bread, and prayer, sa kanila nung araw, parang normal yan, parang lifestyle nila yan. Tingnan mo life mo ngayon. Meron ka bang ganyan? Sige, isipin mo. Meron ka bang regular receiving apostles' teaching? Ibig sabihin, meron ka bang regular Bible understanding? You will say, wala po, pastor. Pangalawa, meron ka bang regular fellowship? Nako, pastor, wala din po, pastor. Malabo po. Pangatlo, meron ka bang breaking of bread? Ano ho yan, pastor? Sumasama ka ba sa panalangin ng simbahan? Napansin nyo, hindi na ito yung lifestyle natin ngayon. Gumawa na tayo ng bagong lifestyle. Ano yun? Punta sa church ng Sunday, yun lang, tama na yun. Bakit? Busy ako, may trabaho ko, may asawa ko, may anak ko, may business ako, hindi ako pwede palagi dyan. Puro simbahan. Ayoko nyan. Because ayaw mo, you develop your own style. Now, take note yung unang verse na binabasa po natin, ang salitang, they devoted themselves. Take note the word devoted. Share the word devoted. Pag wala kang devotions, you have no devotion,
Hindi mo ito magagawa. What is devoted in the Bible? Devoted means you have a strong love. Yan ang ibig sabihin ng devoted. So, they have a strong love for the teaching of the Bible. They have the strong love for fellowship. At hindi lamang po strong love. They have loyalty to something or to someone. So, hindi lamang po sila sinasabi na may strong love to someone or to something, but they also have loyalty. Ha? Yung po pinagkaiba. Bakit sila nagagawa nun? Eh, may devoted sila eh. They have a strong love and they have loyalties. Now, kung wala kang strong love at wala kang strong loyalty, hindi kita makikita sa prayer meeting. Hindi kita makikita sa cells. Ayaw mo ng teaching ng Bible. In fact, ayaw mo mag-take notes. Ayaw mo bumili ng notes. Ayaw mo bumili ng sarili mong Bible. Naintindihan kita. Why? Not because this is wrong, but you develop your own lifestyle. Biro mo ang lifestyle mo. 5 taon ka ng Christian, walang makuhang notebook sa'yo. You are not interested because you're not devoted. Wala kang strong love sa Word of God. Wala kang strong loyalty sa mga tinuturo siya ng Panginoon. Can I ask this question? Do you think God is looking for people who are devoted to Him? What do you think? Alam niyo, nakakalungkot. Ito, tip ko sa inyo ha. Alam mo, dyan ako, isa sana kinakalungkot nung sa mahihirap. Kung sino pa yung mahirap, sila pa yung hindi devoted. Ginagamit nila yung kanilang kahirapan, kaya hindi sila makapagmahal ng Diyos. Paano ako magbabawal sa tabi? Wala kaming pera, pastor, kaya wala na. Wala na muna yung time. Hamo, pastor, pag gumanda na buhay ko, lalapit ako kay Lord. Ha? Ibig sabihin, kaya lalapit kay Lord, pag maayos na buhay mo. Paano ka ayos? Wala kang Lord. You understand what I'm saying here? So nakita ako dito, ito na yung problema. Iba sa inyo, probably as I preach today, nag-struggle kayo. I know that. I've been there before. Once you develop your own lifestyle and you don't follow the style, the pattern ng Bible, magkakaproblema ka. Because as a pastor, I will always tell you, you have to join prayer, you have to join training, you have to join cells. Because that's what I believe, because that is what I saw in the Bible. So yung pastor nyo magsasalita sa inyo, sama ka sa cell ha, huwag ka mawawala pag Sunday ha, mag-notebook ha, magdala ka ng Bible mo ha, lahat ng nasa Bible sabihin ko sa iyo. And you will keep on struggling because you insist to do your own lifestyle, Christian lifestyle. Yung iba mo nag-struggle. So pag nag-struggle sila, by the way, kaya ako po ginagawa yun, kasi nakita ko sa Bible, makakabuti sa inyo. But because you insist to do your own lifestyle, at the end of the day, ito mangyayari. Ayaw makinig sa Bible lifestyle. Isa na, one day, natatagpuan ko na lang. Asa na? Wala na, pastor, naglipat na sa ibang church. Bakit? Kasi pastor, dito nape-pressure daw sa atin. Samantalang doon sa ibang simbahan, pwede. Kasi nga sa ibang church, nag-develop na sila sariling style. Ano yung mga style nila? Pumunta ka sa church, umupo ka lang, umuwi ka na, okay na yon. Huwag ka na magdala ng Bible. Meron namang may LCD naman eh. Ha? You will begin to hear that. But kung titignan mo kung nag-enjoy sila sa Christian life nila, hindi. They hate being a Christian. They hate being there because you don't see the value of these activities na binibigay sa inyo ng Panginoon. And then I noticed this. It's a question of being devoted to God. Nakakita ko, if you don't really love God, mag-i-struggle ka sa cell group. If you really don't love God, wala kang commitment, wala kang strong love and loyalty to God, mahirapan po kayo. So, ano mangyayari sa atin? We tend to become religious. Pag sinabi ko religious, pag nasa church ka, praise the Lord, holy ka. Pagkausap ng mga tao, praise God. Pero pag mag-isa ka na, you're struggling with sin. You're struggling with your life. Why? Because there's no strong love to God inside your heart. There's no strong commitment inside of you. Kaya lahat ng church activities, you hate it. You hate cell, you hate training, you hate regular meeting. Gusto ko yung sarili ko lang style. Pagkalinggo, merong magandang lakad, masarap mag-beach. Kahit ayoko muna magsimba, next week na lang ako.
You know what is the meaning of strong love and strong loyalty to God? When was the last time you tell your friends, because they're inviting you and it's Sunday, nasabi nyo na ba, sabi ko, pare, pasensya ka na, linggo ngayon eh. Kasi pare, pag linggo, no contest ako kay Lord ako pag Sunday. I'm sorry pero I cannot come. I cannot go with you because I am committed, I am devoted to God. My life is with a strong feelings about loving God. Sino sa inyo nakaranas na ng ganun? O sino sa inyo laging nagpe-fail ka? Ngayon, siguro wala ka lang activity sa Sunday, kaya nandito ka. Wala sa inyo sumasunday na. Pero subukan mo may umaya sa inyo Sunday. O sige, sama ako. Di ba mag-church ka? Okay lang yun, kaysa next week na lang. Meron akong iba style ko. Bakit iba style ko? Habang along the way, mag-live stream. Si Bishop alam ko timing nung kalala ko yon, alam ko oras. So kahit wala ako sa church, manonood lang ako sa telepono ko. Paputol-putol nga lang, pero okay lang. Well, you develop your own lifestyle. Think about it. Sino sa inyo may sariling lifestyle? Nawala na sa iyo yung strong feeling of love toward God. Nawala na sa iyo na yung loyalty mo. Sasabihin mo sa mga friends mo, pare, pagdating ng Sunday, I'm very sorry. No contest ako dito. Because my commitment to God is 52 weeks Sunday, hindi ako absent. No matter what happened, kahit isa lang, hindi ako, sino nag-commit, hindi lang ako pupunta ng church on Sunday kapag umuulan ng apoy. Pero kung tubig lang ang ulan, dadating ako. Sino sa inyo ganong commitment mo? Pastor, kahit may lindol, pupunta pa rin ako. Hindi lang ako pupunta pag bumubuka na yung lupa. Yon, talagang a-absent na ako nun. Pero hanggat walang bumubukan lupa, hanggat walang umuulan ng apoy, kung mga ulan-ulan bahalang, Lord, committed ako sa iyo, devoted ako sa iyo. Very strong ang love ko sa iyo, Lord. Walang makakapigil sa akin. Hanggat walang ulan na apoy, hanggat hindi bumubuka ang lupa, dadating ako sa araw ng ating meeting every Sunday. Sino sa inyo nag-commit na ng ganon? 52 weeks, Lord, wala kang kalaban, ikaw lang ang aking kapiling pag Sunday. Naks, di ba? Nakaka-52 ka ba sa isang taon? Yung iba sa inyo, praise the Lord, naka-2. Yung 50 sa gala pag Sunday. Bakit? Hindi ka devoted Hindi ka devoted. So if I would look back on this passage, sabi ng Bible, they devoted themselves. Dinevote nila sarili nila. Yung iba kasi hindi pa marunong ng devoted hindi sila marunong. Kaya tinuturo ko, una, magkaroon ka ng strong feeling of love, strong loyalty sa Diyos. Walang kapalit ang Diyos. Meron ba kayo niyan? Devotions. Are you devoted to God? That's a good question. Kasi pag devoted ka na, madali na lang po yung kasunod. Makinig ng apostles' teaching, magkaroon ng fellowship sa cells, breaking of bread, and madali na lang yon. Kasi devoted ka na Kayo mga cell leader, makinig kayo mabuti. Kung kayo cell leader, marami po ditong cell leader. Minsan ang cell leader malungkot. Bakit? Laging wala yung disciple niya, lagi na sabihin ko sa inyo to, labis kang mahihirapan sa inyong mga cell member kung ang cell member mo hindi mo naturuan paano maging devoted, fully devoted to God. I'm sorry. Well, this is what makes us different from others. Ang Doulos for Christ, nung hindi ko pa po tinuturuan ng devoted, ng salitang devoted, 1988 to 2003 and 4, ang members natin 200 lang. But by 2004, nagsimula po ako magturo ng cell group. Tinuro ko po yung ibig sabihin, dapat devoted kayo sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus at sa simbahan. Nagbago po yung takbo ng simbahan noong 2004. Pagdating po ngayon 2016, we are now more than 20,000 as a church. Biglang dumami. Because ipinagmamalaki ko sa inyo, marami tayong mga cell group leader dito, mga devoted leaders yan. Yung primary 12 natin, devoted leaders yan. Yung 12 tsaka yung 144, devoted leaders yan. Yung mga lahat ng cell leaders na narito, majority of them devoted. Kaya po lumago ang church. Why? Because binayaran nila yung requirements ng devotion. If you are not a devoted believers, may hirapan kayong gumawa. Ang hindi devoted, magiging religious. Alam niyo religious?
Pag sa public, spiritual. Sa private life, hindi na yan. No? Hindi na po. Bakit? Sa public, magaling mag-pretend. Pero sa private, bagsak na bagsak yan. So what happened to you? So your life will never grow. You will never attract blessing into your life. Why? Kasi kulang ka ng devotions. You are not fully devoted to God. Pero sa hapon pong ito, alam ko po, sino dito excited, Pastor, gusto ko maging fully devoted to God. Taas yung kamay. Para sa ganun po, I will learn how to have a strong love to God and strong loyalty sa ating Panginoon. Siyempre, kung mag-iibig ka na, sa Diyos muna. Yung loyalty mo sa Panginoon muna. No? Now, malalaman mo yan, ang loyalty at pag-ibig sa meeting. Sa meeting. Okay, puntahan po natin ang verse 43. Okay, pardon. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Bago ko puntahan po yung meeting, gusto ko madinig nyo ito. No? Kapag may devotion, pag ang mga tao, mga Christian, devoted sa Diyos, alam mo sinusukli ng Diyos sa mga tao nagde-devote. Ito yun. Sabi niya, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Anong ibig sabihin nito? Yung mga devoted, sila mismo nakakakita ng mga supernatural work ng ating Panginoon. You will be one of those people na ma-amaze kayo. Kayo po yung magsasabing, grabe, ang galing ni Lord, ang tindi ng ginawa niya. Alam nyo ba may ginawa ang Panginoon sa amin? Sila nakakaranas eh. Yung mga hindi devoted, wala kayong mararasang ganyan. Yung mga devoted lang. Are you listening? You will begin to see the signs and wonders, miracles of God, because God will show Himself to those people who really love Him strongly. Kaya mahalaga po sa pagiging Christian, yung church life mo, pinahalagahan mo. Ha? Church life. Huwag kang mag-design ng kalahati, nasa Diyos, kalahati sa demonyo. No. Ang church life, 100% you are fully devoted to God. Now, tingnan niyo po yung kanilang fully devoted experience. Mababasa niyo na ngayon sa verse 44. Basahin natin 44. All the believers were together and had everything in common. Tingnan niyo to. Dito, itong verse na to, mapapansin niyo, dahil ang mga tao ay committed, lahat ng believers ay nagkakaisa. Basa niyo? And everything in common. Nagkakaisa sila at sila nagkakaunawaan. Kung ano sinabi ng Panginoon, naunawaan na nagkakaisa sila doon. Alam niyo, isang pinakamahirap kung bakit hindi kami lumago noong 2004. Kasi pag may idea ako, may idea rin yung isa. Pag marunong siya, marunong din yung isa. Hala, rambulan kami ng aming kaalaman. Hindi kami nagkakaisa. When we become so selfish, self-centered, we will never even realize how important to be together. Now, tingnan niyo po ito. 45 tayo ngayon, sa 45. Sabi ng verse 45, they sold their property and possessions to give to anyone who had need. Anong ibig sabihin nito? Kapag ang mga Christian, devoted, nagkakaisa sila, na kapag may pangangailangan ng kanilang mga kapatid, para bang enjoy silang tumutulong. Anong klase ng pagiging Christian church natin na merong need yung mga tao, hindi namin natutulungan? Ulitin ko to, no? Kung ako ay matinong pastor, meron lang ako kayang tulong about 200 people a month. Bibisitahin ko one-on-one. But because gusto ko lumago ang church, kinakailangan ko mag-produce ng marami cell leaders. Para yung mga cell leaders na yun, bibigyan sila ng authority, i-empower sila para sila magiging little pastor o assistant pastor ko, na para mag-alaga sila ng few numbers of people. By doing that, lahat ng Doulos for Christ na pangangalagaan natin. Nano-nurture natin sila, namiministeryohan natin sila, na-advise, nakaka-counsel sila, at nabibigyan sila ng direction. Hindi ko po magagawang mag-isa yon. Kailangan ko ng maraming kasama nagagawa ng salita na no. They begin to sold their property and possess to give to anyone who had need. Yung word na need, may nangangailangan. Hindi ko malalaman yung pangangailangan mo kung walang cell group leader. Yung mga cell group leader natin, nandiyan po sila. Sila po ang nakakaalam ng lahat ng pangangailangan ng buong simbahan. So, minsan kinakausap ko po yung mga babae, ano, kamusta yung grupo mo? Pastor, medyo taghirap ngayon. Bakit?
Marami po kasi nag-struggle sa pera, okay? O sa'yo, kumusta kayo? Pag kinakausap ko sila, Pastor, mukhang may mga family issues ngayon. So just to talk to them and realize, maraming problema sa family. So the moment I heard needs na prevailing among the group, yun po ang pinipreach ko. Kadalasan, all the topic that I am preaching comes from those felt needs. Nalalaman po namin yan. Bakit? Yung mga cell leader nakadikit sa inyo. Lahat ng problema ninyo, hindi yan lihim sa inyo mga cell group leader. And most of those problem, pag pinagsasama-sama ko yon, nakikita ko, ito yung problema, ito yung problema. Pag nagpunta po ako sa pulpito, napipreach ko po yan, yung mga tao nami-meet yung mga needs nila. Naintindihan niyo ba, kapatid? There's no way to know the condition of the people unless I have cell group leaders. Because I have thousands of cell leaders. Kaya ko magpasto ng more than 20,000. Plus factor ko yun, yung mga cells. Okay? Kaya yung iba nainggit sa akin, mga pastor, paano ko nagawa yung 20,000? Sabi ko, hindi ako gumawa nun, yung mga cell leaders. Kasi I admit, hindi ko kayang ipastor ang thousands of people. So I need to make a solution. And the solution is to raise up cell leaders. Those cell leaders are the one who meet the needs of the people. In fact, nung araw po, just to meet the needs, nagbebenta pa sila ng lupa para lang makatulong. Ganun katindi yung intimacy ng kanilang fellowship. No? Now, look, verse 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Mapapansin niyo po, dito sa passage na ito, pinapakita yung meetings nila. No? Ito, gagayahin natin to. Meron silang dalawang meeting dito. Yung una, mababasa nyo rito, every day, they continue to meet together in temple courts. Meron silang tinatawag na temple courts gathering. That is equivalent. Katulad po yan ng large gathering. Ito, large gathering, di ba ang daming tao? Thousands of people are here today. So yung large gathering na yan, ibig sabihin po niyan, temple courts gathering yan. Yun ang katumbas nun dito ngayon. So kung paano sila merong large gathering o temple courts, meron din tayo ngayon. Pero mayroon pang isa pang meeting. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Meaning to say, meron din silang small group gathering. Isang large, isang small. Yung Sunday, large gathering. Yung small group, cell group, yun ang small group gathering. So may dalawang important meeting ang life mo. Every Sunday, you go to the large meeting. Like here right now, this is a large meeting. This is the temple court gathering. Pero hindi lamang po yun, may pangalawa pa. And we call it small or cell group meeting. Konti lang po yun. Ano pinagkaiba ng large at small? Sa large, napapansin nyo po, nakatingin kayo sa harapan ninyo saan? Sa batok. No? Sa batok. Hindi mo makikilala ang isang tao sa pamamagitan ng batok. Maniwala kayo. So tawag namin dyan, batok Christian Fellowship. No? Ito, batok fellowship. Mapansin nyo, wala kang kilalang pangalan. Kasi hindi naman nagpapakilala yung batok. Tama po ba? So, kawawa yung Christian na pumunta lang ng puro service. Kasi wala siyang makikilala, wala siyang maging kaibigan. Subukan mo, pumunta ka ng cell. Ang cell, hindi ganyan ang pwesto. Ang cell, pag nag-meet sila, mga 10 to 12 people, bilog. Dahil nakabilog sila, nakikita sila face to face. Nalalaman nila yung pangalan. So, hindi ka nagiging anonymous. Nagiging isa kang person. May pangalan. Okay? Sino sa inyo, pag nagpunta kayo sa cell, alam nila pangalan mo. O yung mga cell group pa, nakakahiya ka. Konti na lang, hindi mo pa nakilala. Dito, malamang hindi mo kilala lahat. Naintindihan kita, ang daming tatandaan, hindi mo magagawa. Pero paano ko sabihin sa'yo, kilala mo ba yung nasa kaliwa? Hindi po, pastor. Sa kanan? Hindi rin po, pastor. Sa harap? Hindi rin po, pastor. Sa likod? Hindi. Yun ang tinatawag ko, large gathering, ganyan. Pero pag may small group gathering ka, magtataka ka, yung bawat cell na yon, kilala mo isa-isa. Sino rito yung nag-i-enjoy ka, kilala yung pangalan mo ng ibang Christian? Ang pinakamasarap daw pakinggan, yung kapag nagpunta ka sa grupo, yung pangalan mo binabanggit. Oy, Oriel, buti dumating ka. Oriel, come here. Oriel, welcome. Ang sarap pakinggan because my name is ringing on my ears because I am no longer a stranger. I am a person known by people. Yun po yung ginagawa ng cell group. Yun po yung second lifestyle natin.
Sa makatuwid, lifestyle natin magpunta ng church every Sunday, pero lifestyle din natin pumunta sa small group, sa cells. By doing that, you balance your Christian walk, your Christian lifestyle. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng lifestyle. May cell group ka, ayoko. Saan mo ko na style? Ako lang. O, style mo lang yon. Walang cell, style mo lang yan. Eh, yung Sunday, ayoko din nun. Ano ko, once in a while lang ako. Saan mo kinuha yan? Style ko lang. So, that's another style. But if you want to grow as a Christian, you have to follow the Bible style. Ano yun? Every Sunday, you must be in the church. Once a week, you must be in the cell. Matalino yung ibang, may talino cell group leader dito. Every Sunday, nandito. Paglabas, mag-cell group. So sabi niya, nakapag-large gathering na tayo at nakapag-small group gathering na rin tayo. Well, I would really say, thank God for doing that. At least nakakaroon ng dalawang meeting. But ang suggestion ko, dapat ang cell group nasa middle ng week. Para pag Sunday, pinalakas kayo, Monday, Tuesday, nanghihina na. Wednesday, nanghihina na. Thursday, may cell group. Lumakas ulit. Monday, Thursday, Friday. Malakas pa. Friday, malakas pa. Saturday, naku, nanghihina na. Sunday, bang! Lumakas na naman. Kaya mas maganda cell, nasa gitna ng week. Yun ang sinasuggest ko. Pero Pastor, pwede ba kaming Sunday din ang cell? Pwede rin. Kaya lang mamimiss mo yung gitna. Na ang design ng cell ilagay sa gitna ng week. Para along the way, kung nanghihina ka, in the middle of the week, recover ka na kaagad. Ang sarap kayong umutin sa cell sa middle of the week. Kasi habang pahina ka ng pahina, boom, lalakas ka na kaagad. Paglabas mo, Sunday naman, boom. So maintenance yun. Parang kumakain ka ng vitamins mo. May constant flow ng guidance sa'yo ng Panginoon. Amen? So palakpakan natin ang cell group na ito. Now, ano ang ginagawa sa cell group? Sulat niyo po ito, 3. Ano ang purpose at goal sa cell group? Number 1, lagyan natin evangelism. Pangalawa, leadership development. And number 3, rapid cell multiplication. Pag sumama kayo sa cell group sa Dulos, umasa kayo, bawat cell group ay may calling na mag-evangelize. Mag-share tayo ng gospel, mag-invite tayo ng tao. Normal lang yan. So huwag kayo magtataka bakit ang cell na ito ay lagi nag-evangelize. Because that is our purpose. Pastor, bakit kinakailangan naming mag-training? Because dapat sa cell merong leadership development. Lahat po dadaan sa leadership development. Pangatlo, Pastor, bakit kinakailangan namin mag-multiply? Siyempre, lahat ng cell dapat nagmumultiply. Paano tayo dadami kung walang nagmumultiply? Magmumultiply yan kapag ang mga Christian nag-evangelize at nagte-train. So lahat po ng Christian, pagsasama kayo sa cell, expect nyo na mag-evangelize kayo. Expect nyo na magkakaroon ng training. Expect nyo na magkakaroon ng rapid cell multiplication. Now, tingnan nyo. Yan ba ginagawa nila nung araw? Yes. Ano ginagawa natin ngayon? Sayawan, kantahan. But we never produce rapid multiplication. We're not able to disciple people. We're not able to train them. Kasi yung mga ginagawa natin sa church ngayon, kayo taga-kanta, kayo taga-sayaw, kayo taga-tugtog, kayo taga-ushers. Pero, bagamat yun, kailangan natin sa church, minors lang yun. Ang major thing na kailangan natin yung cell life. Para sa cell, doon kayo i-restore para mabuo nyo po yun. Amen po ba? Now, tingnan nyo po yung cycle ng cell group. Merong cycle ng cell group. Paano nagli-live ang cell group? Ang cell group po, nagsisimula sa magkakaroon muna ng honeymoon stage, tapos magkakaroon ng conflict stage, tapos magkakaroon po ng community stage, and then multiplication stage. Ito tip ko sa inyo. Tuwing bago cell group mo, masaya. Pag bago, yung first meeting, subukan nyo, mag-cell group kayo. Unang-unang day ng cell group, dating tayo. Maniwala kayo pagdating niya isa, may dalang crispy pata, may dalang chicharon, may dalang spaghetti. Grabe, bundat kayo pagkatapos ng first meeting. Pero habang tumatagal, unti-unti nang kukunat yung mga members. Mamayang konti, chewing gum na lang ang dala. Diba? Lahat. Yung isa naman, bubble gum. Diba? So makikita nyo, bakit nagkakaganon? Kasi nga po, mapapansin nyo, yung unang sultada, yung first 3 months, probably honeymoon stage. Lahat happy, lahat enjoy. Pero alam nyo, parang pag nag-asawa ka, pag nagpakasal ka, may honeymoon. Yung asawa mo, napaka-loving, napaka-sweet. Pero after 6 months, after 1 year, nakita mo yung husband.
wala na yung love. Hindi na loving, hindi na sweet. Nung kakakasal, lagi nakaakbay. Pag umubo yung babae, sweetheart, ano nangyari sa'yo? Honeymoon state. Gusto mo daling kita sa ospital? Papagamot kita kagad. Sabi ng babae, ang uuwi mo naman, nasa mid lang ako. Papa-hospital mo na. Hindi, kasi ayokong nagkakasakit ka eh. Love na love kasi kita eh. Di ba? After 1 year, umuubo na yung babae. Ano yan? Baka may sakit ka ba? Wala yan, kayang kamyo. Minom ko lang maraming tubig. After 4 years, umubo na yung asawa. Sweetheart, pwede bang sa kwarto ko na sa kabila matulog? Baka mahawa ako sa'yo. Grabe, nag-iba na. After 8 years, malakas na talaga ubo. Magpapadoktor, sweetheart, please, natutulog na ako, stop barking like a dog. Bakit? Kasi po, pagkatapos ng honeymoon, diyan nalalabas kung anong kulay yung napangasawa mo. So may experience din po ako. Ako po, lumaki ako sa Quiapo, yung asawa ko lumaki sa Las Piñas. So magkaiba yung karakter namin. Siya yung mayuming-mayumi. Ako, may luto pagkain, labas mo na pagkain, kaya na tayo. Siga, sabi si Tart, gentle naman. Kadadating mo palang, siga ka na kagad. Ay, sorry Oo nga pala. Wala na pala ako sa Quiapo, nasa Las Piñas na pala ako. So, alam niyo po, it takes more years, tinuturuan niyo si Tart, gentle. Ay, sorry. Alam niyo po, nakita ko during the process, iba pala yung honeymoon stage kasi papasok na kayo sa conflict stage. Kayo mag-asawa, gusto mo kortina plain white, ikaw naman gusto mo polka dots, di ba? O kaya gusto mo kulay pink. Ang pati-pati mo, ba't pink? Gawin natin maganda, black. Bakit black? Para medyo madilim, maganda. Ayoko ng black. Kaaway kayo. Sa kusina, gusto mo yung sinigang mo, maasim na maasim. Siya ayaw ng ganong maasim. Yung isa gusto mo maalat, siya lagi may conflict. No? Pag manonood kayo ng sine, gusto mo love life. Siya action. Yung asawa ko, panoorin natin to. Ito gusto ko, yung minsan nasa bahay ako, manonood ako ng UFC, yung mixed martial arts. Enjoy ako pagdating ni Ate Jermo. Ano ba yan? Violence yan. Kawawa naman, dumudugo na yung mukha. Ilipat mo na, ayoko niyan. Sabi ko, huwag ka na lang manood. Ako nanonood eh. Alam niyo, minsan, magko-conflict. Sa group ganyan din. Sa umpisa, pag naalala niyo yung honeymoon stage ng sel. Ang daming pagkain, nakaka-bless. Mamayang konti, pag after 3 months, bakit parang ako na lang palagi nagdadala ng pagkain? Nakakahalata na ako sa mga mokong na to. Iniisahan ako nito mga. So next week, ayaw mo na magdala. Pag wala kang dala, ba't wala kang dala? Wala kasi ano lang eh. Kapal naman ng mga to. Gusto lahat ako lang ng pagkain. Nasubukan nyo naman mag-cell group, pagbayaran, yung kasamahan mo na iihi lahat. Ikaw na lang matitila, saka darating yung bill. Ako lahat magbabayad. So pinit mo silang inintay, ayaw lumabas. Yung waiter na yun na, sir, yung bayad. Mapipili. Sino sa inyo nakaranas, naniniwala magkakaroon ng conflict that day? Yung isa naman, masaya kayo nung honeymoon, ang sasaya ng mga tao. May konti, laging late, ito, late. Hindi yung makapagsimula ng time. Sabi mo, bigla sabi nyo sa, pambira ko nga, layo-layo pa. Nakandito na ako on time. Ito, lalapit lang ng place, sila pa nalilate. Talagang, sige na. Tapos ang tagal pa ng sale. Gabi na hindi pa natatapos. Kami ang konti, nag-aaway na yan. Sino karanas ng conflict sa mga ganyan? May darating na late. Yung isa naman, nasubukan nyo na ba magkaroon ng 7 sanguine at 3 melancholic? Yung 3 melancholic, malulungkot yun eh. Seryoso type eh. Dadating na yung 3, 7 yun. Hala, magkikikengkoy na yun, magpapatawa na yung mga sanguine. Nako, kawawa yung melancholic. Sabi niya, tama naman yung puro patawa. Nako, yung melancholic, pagtatawa na nila. Yung melancholic, hindi niya matik yung mga sanguine, nagpaplano ng umalis sa cell. Alis na ako dito. Kukulit ng mga tao dito. Well, simply you don't understand the personality of each people. Naintindihan niyo ako? Kaya nga, dadating po dun yung conflict. Tanong, masama ba yung conflict sa cells? Hindi. Dapat ba meron
Yes. You know why? Because diyan ka tuturuan mag-handle ng conflict. Hindi lahat ng tao kaya marunong mag-handle ng conflict. May sasabihin ako sa inyo. Sino dito yung dalagat binata? Pag dalagat binata ka, di ba wala ka pang asawa, binata ka pa, no? Ang una mong, pag tinanong ka, may asawa ka na? Meron na. Ha? Dalaga ka pa lang, meron na akong asawa. Sino ang asawa mo? Yung cell group ko. Bakit? I'm married. I make a commitment sa aking cells. Alam niyo bakit ko sinasabi to? Pag wala kayong cell, I want you to get married with your ministry. Doon sa cell group, sasabi mo cell group, till death, cell group, do us part. For richer and for poorer, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sino sa inyo nag-commit na ng ganon? Alam nyo, dadaan kayo sa maraming pagsubok sa cell, pero dahil committed ka doon, hindi ka matitinag sa conflict stage, doon ka tumitibay. Ngayon, mag-asawa ka na. Pag meron ka na puso ang isang tao, babae ka, cell leader ka, may lalaki ka na meet. Pag ikaw, napangasawa mo yon, kahit anong kulit nun, kakayanin mo na sapagkat nanggaling na ako sa conflict. Alam ko mag-conflict. 10 yun. Lahat inayos ko, ikaw pa kaya, kayang-kaya kita. Kaya yung iba po nagtatagumpay sa kanilang family life because most of them came from cell leadership. Lumaban sila ng conflict stage sa kanilang cells. Ngayon, kahit anong kulit ng asawa nila, kayang-kaya kong i-handle yan. Nabless ako doon sa mga lalaking cell leader. Nung mag-asawa sila, o kamusta asawa mo? Makulit? May kulit, pastor. Pero I can handle her. Why? I've been through that, pastor. Lumaban na ako ng mga conflict stage sa cells ko. And I notice yung mga taong batikan sa cells, one day, matututo kang magparaya. Sino sa inyo sa leader? Taas yung kamay. Yung nasanay ka ng mag-overlook, sama, pero sige, okay lang yung overlook na lang. Sige, paraya tayo. Sige, compromise. Sino sa inyo marunong ngayon mag-overlook, mag-compromise ng konti? Diba? Sino sa inyo ready na I can accept that person? Alam niyo po, dito kayo tinetrain ng Panginoon sa cells. Paano kayo maging patient, magkaroon ng true expressions of love, marunong gumamit ng mouth. At ang pinaka-effective prayer mo laging ganito, Ama, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sino nakaranas na nung ganong prayer? Yung hindi, dati ang prayer mo, Panginoon, kidlatan mo na para mawala na sa cell ko. Lord, patayin mo na siya sa lalong madaling panahon. Kasi wala kang patience eh. Pero nung dumadaan ka na sa conflict, natuto ko ng Lord, hindi po ako advocate ni Satan. Hindi po ako isang accuser. Isa po akong defender of my brother. Panginoon, sa sobra niyang kulit, baguhin mo siya, Panginoon. Lord, I love him, oh God. Lord, i-bless mo siya. Sino sa inyo ganun mag-pray sa makukulit? Kasi pag nag-asawa ka, super kulit ng asawa mo, tapos nasa likod yung biyanan mo, Lord, sabay-sabay mo na sila, Lord. Ganun gagawin mo? Hindi, sasabihin mo, Panginoon, i-bless mo silang mag-ina, Lord. Ay, hallelujah, Lord. Ibuhos mo lahat na wag poot, Lord, blessing. Sa totoo lang, pag nasanay ka sa cell, mag-handle ng conflict, pag nag-asawa kayo, you know, nakita po diba, Pastor, ba't dalawa sing-sing mo? Yung isa pong sing-sing dito, 25 years old na yan. Nag-25th anniversary kami this year. May bago kaming wedding ring ito. Another good for another 25 years. Kasi after 25 years, pagsasamahin ko to, 50 years na yon. Kaya nagtataka sa akin, Pastor, ba't dalawa wedding ring mo, dalawa asawa mo? Hindi. Yung isa graduate ng 25 years, isa nagsisimula pa lang grade 1. But, you know, nagkapasalamat ako sa Diyos. Kung hindi ako nagpastor, hindi ako marunong mag-handle ng conflict dito sa asawa ko. Sure, and kung hindi siya nag-cell group leader, hindi niya rin ako ma-handle. Malamang, Heaven's power cannot lose, but hell's power will be loose kung hindi ako natuto ng cell group. Para sa akin, ang cell group, ito ang nag-train sa akin how to handle conflict. Kaya lahat po na nagsesel ngayon na may conflict, magpasalamat kayo sa Diyos. Lord, salamat. May matitigas na ulo, Panginoon. May makukulit sa cell group ko, matitrain ako. Amen? Sino ito yung cell leader, nagpapasalamat ka, may conflict sa loob? Ba't di ka maka-oo? Pastor, ibang conflict talaga sa amin, makukulit talaga. Pastor, ayaw magbago. Ito yung natutunan ko. I've been, discipling cell members, sobrang kulit.
At alam nyo, may natutunan ako. Lord, ayaw magbago. Pray. Lord, ayaw magbago. Pray. Lord, ayaw pa rin. Pray. Lord, ayaw ayaw ba? Alam mo, sabi sa akin ni Lord Riel, pag ayaw niya magbago, ikaw na ang magbago. Yun pala, kaya pala ayaw magbago. Ako pala dapat ang una magbago. Now, I take time to change. Nung ako nag-change, nagbago naman siya. So dito yung conflict, hallelujah, kailangan natin yan, amen. From honeymoon stage, saan pupunta? Ano yung pangalawa? Conflict stage. Now, this is a good news. Pag kayo dumaan sa conflict stage sa cells, kaya normal yung may matigas na ulo, may kaaway kayo, normal lang yan. Hindi masama, pero don't give up. Huwag kang susurrender, huwag kang aalis. Tuloy lang. Alam niyo kung bakit? Papasok na kasi kayo sa community stage. You know what I learned about this? Pag na-handle ko patiently yung isang tao, you know what I discovered in my life? The best friends are my enemies. Yung enemy me today, one day they can be your best friend. I've been to a lot of conflict, but I try to manage it appropriately. They used to be my enemy, now they become my true friend. Enjoy ako sa kanila. Baka yung iba nga sa inyo, katabi mo ngayon, dati mong kaaway. Di ba ngayon, best friend na kayo? Sino po nakaranas ng ganun? Taas yung kamay yun. Dati mong kawarper, pero wow. Ngayon, he is my defender. He is now my friend. You know, naranasan ko to. May umaway sa akin, I just, quiet myself. Sabi sa akin, Pastor, ba't di mo pinapalagan? No, hayaan mo lang siya. Minsan, one day, napagod siya sa kakakontra sa akin, lumapit. Kuya Uriel, lumapit ako kasi I just want to say I'm sorry. Alam ko, nahalata ako sa'yo. Even though I attack you, you don't even bother to retaliate. I'm sorry for that. Alam nyo, after na-settle namin, we become good friends. Antindi, kapatid. Kaya, yung asawa mo, lagi nag-aaway, ayusin mo na. Tingnan mo yung asawa mo, magiging best friend mo yan. Because after conflict, community level will come. At pag nag-community na kayo, common na. Common. Isa na nararamdaman nyo. Kahit ibenta ko para sa'yo, pwede. No? Ha? Okay lang, kahit mawalan ako, basta meron ka lang. You know, when we have community like my wife, I saw my wife, she's willing to give up everything for me. She's willing to do anything for me. Ganon din po ako. And every time I look at my wife, hindi ako nalulungkot na to do everything for her because that is my community. Yung mga anak ko, they are my community. Yung mga primary 12 ko, they are my community. Mga kapatid, I'm willing to give up anything for me just to make sure that my community is in good condition. Tingnan nyo to. Dahil lumagpas tayo sa complex stage, pumunta tayo sa community, nagkaroon na tayo ng commonness, nagkaroon tayo ng togetherness. We begin to love one another. Alam nyo mangyayari? Pupunta na kayo sa pang-apat, multiplication stage. Diyan na kayo magiging fruitful. Because now you can work together in harmony. Now you can, you can help one another and you can see that the church will begin to grow together. May plano po ang Diyos sa bawat cell dito po sa Dulos. Kaya nga po, kayo mga cell leaders, kung kayo nasa conflict stage, ipaglaban mo yan. Kung kayo nasa honeymoon, wag naman puro honeymoon stage. Dapat ang goal ninyo dumating sa multiplication stage. Na ang mga members sa cell, matitrain, may equip, at sila'y magiging kapakipakinabang na lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo nararamdaman mo kailangan mo ang cell group? Taas yung kamay. Pastor, I need cells. Sa totoo lang, hindi lamang po large meeting, lahat tayo nangangailangan ng small group gathering. Why do I say this? Labis po akong nalungkot. Nung ako po yung nag-obserba sa iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas, na-discover ko ganito. Hindi pala nila alam yung Christian lifestyle talaga. Akala nila pagpasok sa church, uupo lang, uuwi na. No. We need to learn two words. What is the first word? The first word is you need to have involvement. Lahat ng Christian dapat involved ka. Alam niyo ibig sabihin nun? You are part of it. Alam niyo ba ngayon last week ng
April, magkakaroon tayo ng 90 days challenge. Ha? Sino excited sa 90 days challenge? Ha? Ang goal ng 90 days challenge is that every one of you will go to the next level of your maturity. Again, hindi mo to style. Hindi mo to style. Yung mag-go sa next level, hindi mo to lifestyle. Yung gusto mo mag-mature ka. But I want to tell you this, the Bible want us to grow, want us to mature. Kaya lang ang problema mo, ayaw mo mag-involve. Alam mo ibig sabihin yan? You don't want to participate on something. You don't want to join on something that is significant because your heart is not fully devoted to God. Alam niyo po, ito po ang challenge ko sa lahat sa inyo. With the last week of April, may ginawa po ako magagandang mga devotional materials para sa inyo. Naka-ready na po. Either bibilhin ninyo or download nyo na lang siguro para free. But I tell you, 90 days challenge, yung devotion doon, so powerful. Lahat tayo pare-pareho ng devotional materials. Lahat tayo, the same ang binabasa. Lahat tayo, sabay-sabay tayo magpo-post doon sa Facebook natin account. And we will see how God is speaking to us every day of our life. Lahat tayo mag-go to the next level because that is the lifestyle that God wants you to have. I will give you a chance to join the 90 days challenge. Kaya lang, not everybody will be involved. Why? For certain reason, they are now willing. Because it's a question if their heart is devoted to God. Pag hindi kayo sumama sa 90 days challenge, marami kayo mamimiss. In fact, pag sumama kayo sa 90 days challenge, lahat, positive, lahat to your advantage. Kaya ini-encourage ko po kayo sa gabing ito, humanda kayo sa 90 days challenge this coming last week ng April. Palakpakan natin ang Panginoon for that. Sino excited sumama sa 90 days challenge? Mag-grow ang ating spiritual life, mag-grow ang ating community life, mag-grow ang ating stewardship life, at higit sa lahat, mag-grow yung ating outreach life. Yan po yung gusto ng Panginoon. Kaya lang, banggitin ko ulit ito, no? It could be not according to your lifestyle. Because sanay ka sa lifestyle ng sarili mo. Now, begin to believe that I don't have to have my own lifestyle. I have to go back to the Bible like the book of Acts chapter 2. Yun ang lifestyle na gusto ko makuha. That I am fully devoted to God. Fully devoted. And I am willing to listen to apostles' teaching. I'm willing to have fellowship. I'm willing to go with breaking of bread and prayer. I am one with my leaders. And I want to see miraculous things happen in my life and in my family. I want to be engaged and involved. Amen. Pag sinabi ko po mag-engage kayo, mag-perform ka. Yun ang ibig sabihin nun. Kailangan natin to involvement and engagement. Before I close this meeting, it will do good to you, not harm, if you join the 90 days challenge. Amen. In fact, gusto ko pong i-announce sa inyo, alam nyo ba, na magkakaroon tayo ng summer mission work on May. Some of our young people and professional will be going to Samar to help churches in Samar. Second, we also raising up workers para pumunta po sa Cebu area. Not para huwag mag-tour sa Butanding, pero baka makasama yun doon. But we will be having our training doon sa mga tao sa Cebu. Sino sa inyo gustong sumama sa ating short-term mission? May 10 to May 20. Yung Samar po magbabayad ng 7,500 for your transportation, expenses, and all the stuff that you need. Sa Cebu po is 10,000. Kasi po, mahirap po lumangoy, mag-aeroplano talaga eh. So magbabayad po tayo ng air tickets natin. That's why 10,000 po. But anybody can join as long as you are trained and you know how to do it. So mula po sa hapong ito, ini-encourage ko po kayo, sumama po kayo doon. Sino ito excited? Mananalangin ka. If the will of God will happen, sasama ka sa Samar o sa Cebu. Taas yung kamay. Excited. Hallelujah. Yung iba sa inyo, yung may mga pera, lalo na mga pera, mag-summer camp kayo, mag-summer training kayo, sumama kayo. Gawin yung, magpaalam kayo sa boss nyo, sir, pabayaan mo, kahit 5 days lang o 10 days. Tingnan nyo po, pagbalik nyo, you will never be the same. Lahat po ng full-time staff natin dito, lahat po sila. Sinama ko lahat yan sa mission work. Ngayon, ang nakita ko, sila yung pinaka-fruitful ngayon. Because iba po yung mangyayari kapag nag-engage, nag-involve tayo sa plano ng ating Panginoon. Amen.
By the way, next week, huwag niyong kakalimutan, magkakaroon tayo ng special offering by next week para po sa ating Samar, Cebu, and Visayas mission. No? So I encourage you na maglagay po kayo ng extra offering natin para sa mission work ng Doulos for Christ this summer. Amen. Pwede ba tumayo tayo lahat ng mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Sino po na may natutunan? Nagpapasin nyo, nag-teach ako ngayon, di ako nag-preach, nag-teach ako. Ang dami kong data na binigay sa inyo. Sino sa inyo masaya naka-attend kayo ngayon? Ha? Sino rito nagdi-decide, I should not develop my own lifestyle. I need to acquire the biblical lifestyle ng isang Christian. Sino rito yung willing i-acquire mo sa katawan mo yung biblical lifestyle na sinasabi ko? You go to church every Sunday, 52 weeks, I'll do it. I go to cells without absent for 52 weeks. I want to be a fruitful Christian. Kaya nga po, huwag kayong gagawa ng sarili nyo. Cell is part of your life. Sunday service is a regular routine of your life. Huwag yung labanan yan. Yan talaga yun. Amen. Huwag kang gumawa ng sarili mong lifestyle because it will do harm to your spirit and soul. Would you like to bow your head? Lord, salamat sa gabing ito na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Lord, we just want to surrender all our old and selfish style, Lord. I just want to surrender before you, Lord, lahat ng aming mga sariling katang-isip, paano magiging paggalaw ng isang Kristiyano, paano ang lifestyle isang Christian. Salamat sa hapong ito, Diyos, may nakita mo sa Book of Acts kung paano mga Christian nag-behave, namumuhay ng ganitong lifestyle, Lord. Nakita namin, Lord, na malinaw na meron palang large gathering ang mga Christian ng araw. Nagtitipon sila para makinig ng iyong salita. Meron din naman silang small group gathering o cells because they, Lord God, they help one another to pastor and minister to one another. I pray na lahat ng cell group leader na narito, that they would begin to see the importance of cell in the life of every believer here in Doulos for Christ. And I also pray, Lord God, that every one of us will go through the process of training so that one day we could be your servant, able to minister and able to help other people. Sa hapon pong ito, pagpalain mo ang buong simbahan ng Doulos for Christ na gumaganap sa pattern at style na nais mong Panginoon. At ang simbahang ito ay lalago ng dahil sa cells, Lord. Pagpalain mo mga cell leaders at members na narito ngayon, let them grow and mature and to become like Christ. Salamat, Ama, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.